Naubos 15,000 ko. Sabi ko ganyan. Samantalang pag pumunta ka sa mall, may halagang 250. Amen? Pag pinagtabi mo, parang hindi naman naglalayo. Amen? Alam mo na ngayon kung ano yung original, di ba? Ngayon sabi ko nga, God is the only one who knows what is right and what is wrong. Siya lang talaga bukod. Kaya nga talagang inalis ng Diyos na pinipilit niya yung alisin sa atin yung kapasyahang maghatol kasi Kanya yon. Poder ng Diyos yung paghatol eh. Kaya tayo, di ba? Tayo minsan, ang ginagawa natin, ipinapakita natin sa presentasyon parang tama. Nakaranas ako na bumili ng buko pie. Taga Laguna na ako, ha? Nung ako'y bago-bago pa sa Laguna, way back siguro mga 1988, 87. Yung market pa sa BLTV. Bili naman ako sa kagustuhan ko. Pag-uwi ko sa Tondo, nung biniyak ko ganyan yung buko pie, ba't maganit? May swelas ng tsinelas! Salbahe ka ako yung magtitindang ito. Ha? Parang gusto kong maghimagsik, pastor na ako. Gusto parang bumalik uli agad sa malang hanapin, galugaran yung Los Baños na yun, hanapin yung nagtitinda. Siyempre mo, ganda-ganda. Bili ako, dalawa, yung isa naman, biyaya ng Diyos wala. Dinuwi ko sa mga ate ko. Anong hiwain naman ng ate ko? Dan, ano ba naman itong pasalubong mo? Miswelas ng tsinelas. Akala ko nagbibiro. Kulay pula pa. Alam niyo sa totoo lang, people sometimes tend to yung manloko. Di ba? Sa totoo lang naman, naalala ko yung nagtatrabaho sa isang prominenteng gawaan ng cake. Di ba? Ang ganda ng cake minsan, nakala mo, kasi sa panglabas, natatakpan na ng icing yung rita-ritasong chipon cake doon, di ba? Gano'n, rita-ritaso lang yun eh. Minsan yung iba, hindi naman talaga buo, rita-ritaso lang eh. Tatakpan lang ng icing na ganyan, di ba? Tapos pepresyohan ang mahal. Di ba? Alam niyo ba, may mga presentation kasi tayo minsan na akala natin ito yung tama. Alam kong mali, pero ipipresent mo parang ito yun eh. Pero ang sabi ko, nakikita pa din yun ng Diyos. Dito pa din ng Diyos yun. Okay, bakit? Ang sabi ng awit, 139, ako'y iyong sinisiyasat. Talagang si Lord talaga, tinitignan yan eh. Batid mo ang aking buhay. Awit yan, di ba? Ha? Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mong nababatid. Di ba? Sabi sabihin, alam ng Diyos, sabi niya, ako'y iyong sinisiyasat. Sabi ni, ng sumulat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim. Sa totoo lang, si Lord lang talaga nakakaalam ng lihim natin. Meron man tayong lihim na tayo lang nakakaalam, pero alam din ni Lord yun. Ha? Meron man tayong lihim na hindi alam ng iba, si Lord lang nakakaalam. Verse 2, sabi niya, ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Ibig sabihin, bantay tayo ng Diyos. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking iniisip. Bakit parang ang layo ng Diyos? Nasa langit kaya siya? Pero batid niyang ating nakikita pa, pupunta pa lang tayo sa church, alam ni Lord ang iisip natin. Yung bang lalapit ka pa lang sa Kanya, hihingi ka daw sa Kanya, magpipray ka, alam na ni Lord ang hihingin mo. Ganun katindi ang Diyos. Di ba sa atin, meron tayong mga ganong klaseng kakilalang tao. Nako, alam ko nang inilapit mo sa akin. Manghihirang ka. Magkano? Ibig sabihin, di ba may mga tao tayo na kilalang-kilala na natin ang style? Amen? Ha? Ako, kami ni ate niya may gano'n, may kakilala. Basta pag nakita natin yung sa gate, tar, kunin mo na yung kita mo. Alam na. Either magbigay sa daan, gano'n ka. Di ba napakasarap yung ang pagkakilala sa'yo ay gano'n ka, pero babaguhin mo? Aba! Ba't ka nandito? May dala akong 100 pandesal. At saka merong tamales. Pastor, magkape tayo. Yun? Ni-expect mo mangungutang pero makakaili ako ng pandesal. Di ba ang sarap ng ganon?
Amen ba? Hindi yung parang mga style laging bulok, yun yung lagi mong nakikita. Sabi niya, ang lahat ko ng gawain sa iyo hindi lingid. Alam niyo lahat ng ginagawa natin hindi nalimunin sa iyo. Kahit ikaw ay malayo, malupit ito. Verse 3, sabi niya, ako'y nakikita, gumagawa o hindi man. Kaya si Lord, hindi lang na siya nakapokus sa masipag pati sa tamad. Ako'y nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Alam ni Lord kung ang ginagawa natin, good, better, best. Amen? Amen. Di ba tinuro ko na sa inyo, huwag kayong gagawa ng good lang. Gawa tayo ng better naman. Okay, best, pinaka-best. Kasi ang sabi ng Colossians pagkalikan mo, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso. Pag buong puso kasi, di ba, tinuro ko na sa inyo, huwag kang papayag na ang ginagawa mo basta okay na. Kailangan, hindi lang basta okay na yan, ayos na yan. Pero kung titignan mo, may makakatas ka pa palang kung pwede mong gawin para lalong mapaganda Yun, dati nga, parang bulati yung linya ng ating mga dito Buti na lang, may Jennifer tayo. Kita mo, ginawang sawa na lang isa. Ang haba. Diba? Dati bulati dami-dami yung kanya-kanyang linya. Kita mo, tinalian niya. Parang sawa, kundi, haba. At least nasa ayos. Amen ba? Amen? Yung bang, huwag kang pumayag na ang gusto mong gawin, okay na lang. Huwag kang di ba, alam mo